So sabi po kanina sa banal na kasulatan, binasa po ni Brother Fernand, sabi niya, ang langit at lupa ay lilipas. Heaven and earth shall pass away, but my word will not pass away. Yun po ang ating pinanghahawakan sa salita ng Diyos. Na meron po tayong Bible, ito pong Biblia na hawak po natin. Lahat po ng bagay na meron tayo ay lilipas. Subalit meron pong isa na hindi lilipas, ito po ang salita ng Diyos. At ang nakakalungkot lang po na ang mga tao sa panahon na ito ay maraming mga bagay na pinapahalagahan at ang salita ng Diyos ay hindi po nila pinapahalagahan sa kanilang buhay. But we as Christians believe that the Bible is the supreme and it is the final authority for us. And we believe that the Bible is the eternal Word of God. Lahat ng bagay ay lilipas, subalit ang salita ng Diyos ay mananatili. Hindi exaggeration na sabihin na napakaraming libro or millions of books have been published and have been written by different people with different religions and different belief systems. Pero natatangi po ang Biblia. Ano po ang dahilan? What distinguishes the Bible from any other book? It is Bible prophecy. And I believe na tayo pong mga mananampalataya, ibinigay po ng Diyos ang kanyang salita. It's not only for Christian living, hindi lang po para maging gabay po natin sa araw-araw, kundi naniniwala po ako na nais ng Diyos na malaman po natin kung ano po ang kanyang sinasabi na matutupad pa po in the future. So, approximately 27% po ng laman ng Biblia ay it's about Bible prophecy. At ang kadalasan po na hindi masyadong ipinipreach sa mga churches ay ang tungkol po sa Bible prophecy. Bakit? Kasi po napakahirap pong pag-aralan at nakakatakot pong i-preach. Subalit naniniwala po ako na bilang isang iglesia, kinakailangan po natin, maaaring hindi lahat, subalit yung abot po ng ating pong pangunawa at yung pong revelation ng Panginoon sa bawat isa po sa atin, yung kayang abutin po ng ating karunungan na mula po sa Diyos ay makuha po natin at maunawaan po natin kung ano po ang Bible prophecy, kung ano po ang isinasaad sa Bible. At marami pong mga tao, nais po nilang malaman ang future, tama? Sino po sa inyo ang gustong malaman kung sino yung mapapangasawa ninyo? Or sino yung, kung ano yung magiging future ninyo? Kung kayo ba'y mamamatay ng maaga? Pahahaba ba ang inyong buhay? Magkakaroon ka ba ng maraming anak? Of course po, minsan, gusto nating, merong part sa buhay natin na gusto nating malaman. Papasa ba ako sa test? Saan ba ako mag-exam? Para sa ganon, ay saan ako mag-aaral? Lahat po yan. Dahil naniniwala po tayo na gusto nating malaman kung ano po ang mangyayari sa future. Yun po ang reason kung bakit marami mga tao gustong malaman kung ano ang kanilang zodiac signs. Diba? Ano ba ang mangyayari bukas? Titignan ang kapalaran. Kaya ano ka ba? Aquarius ka? Hindi. Ano ako? Capricorn. Ikaw ano? Libra. No? At ang nakakalungkot po kahit mga Christians po ay naniniwala pa rin po sa mga horoscopes. At alam po natin na ito po ay ang pagbabasa or ang pagkuha po ng parang kapalaran na galing po sa mga bituin at sa galaw po ng planeta. Yun po ang dahilan. So, marami rin pong mga tao na pumupunta sa manghuhula, di ba? At marami rin po yung naniniwala kay Nostradamus kahit na Kristiyano na. Bakit? Kasi yung iba pong na-prophesy ni Nostradamus, nagkakatotoo. No? Remember po na kung meron po ang Diyos, lagi pong may counterfeit po ang kalaban. So, ang pinapaniwalaan ko lang po na Book of Prophecy bilang isang Kristiyano ay ang Biblia. Ang salita ng Diyos. At ito po ang dapat nating paniwalaan. Kaya natin ito pinag-aaralan. Because we believe that only an omniscient God could know the future. At ang good news, alam na po ng Diyos kung ano ang future ng bawat isa sa atin. So, mamamatay ba ako ng maaga? It doesn't matter
hawak ng Diyos ang aking buhay. Sabi nga ni Apostle Paul, di ba? For to me, to live is Christ, and to die is gain. And you can never imagine kung gaano kaganda ang langit. Sabi nga po ni Sister Cecil, nung bago po siya mawala, ang sabi niya, kung pwede lang sanang mag-chat sa'yo, i-message ko kung ano ang nandito sa langit. Yun ang sabi, kung ano ang meron pagdating ko sa langit. Siguro nga po ganon, na maaring sa limited na pag-iisip natin, meron tayong picture kung ano ang langit dahil dinidescribe po ng Bible. So, balit limited yung ating pag-iisip, no? Meron daw kung isang famous na golf player, in-invite siya ng Prince of Saudi Arabia. I forgot the name, pero totoo po ito. So, nagpaturo po siya for 1 week kung paano maglaro ng golf. So, doon sa 1 week na yun, nag-enjoy po yung nagtuturo kung paano magturo ng golf. At dahil po, laking pasasalamat ng prince po sa kanya, ang sabi niya, I would like to give you a gift. You ask me anything. Tapos sabi po nung nagturo, sabi niya, no, hindi na kailangan kasi nag-enjoy naman ako dito dahil dun sa yung treatment sa kanya. No, I insist. Okay, if you insist, sabi niya, please give me a golf club. Kasi meron daw siyang, yung golf club, meron siyang collection. And so, ang sabi po nung prince, okay, isi-send ko na lang or I will send you a message patungkol dito. And then a month passed, nagkaroon po siya ng letter from the prince. It's an official letter. At ang sabi niya doon, ang natanggap niya po ay isang deed. Here is my gift. I bought you a golf club. Literally, a golf club. So the moment po na inas po ng tao yung golf club, ini-imagine niya, ano kaya yung silver ba, golden ba? Ini-imagine niya kung ano yung regalo na ibibigay. Pero hindi niya na-imagine na golf club pala talaga ang ibibigay sa kanya ng Prince of Saudi Arabia. So siguro ganun din po tayo. Siguro bits and pieces, meron tayong mga idea. And we do not question God or we do not try to ask God everything kung ano bang itsura, ano bang gagawin, ano ba. Siguro pagdating natin doon, wala na tayong maitatanong. The Lord said, pagdating doon, wala na po tayong itatanong sa Kanya. Wala na yung mga whys, wala na yung bakit nangyari at makikita na lang natin. Because He is an omniscient God. Hawak niya po ang lahat ng bagay. Ang sabi po sa Isaiah chapter 46, verse 9 to 10, remember the former things long past, for I am God, and there is no other. I am God, and there is no one like me, declaring the end from the beginning, and from ancient times, things which have not been done, saying, my purpose will be established, and I will accomplish all my good pleasure. Lahat po ng nakasulat sa salita ng Diyos ay matutupad. Whether we believe it or not, whether there are scoffers na nagsasabi na ang tagal na yan pero hindi pa nangyayari, maniwala man tayo o hindi, ang salita ng Diyos ay mananatili. It shall come to pass. And so, having a fundamental knowledge about the Bible and Bible prophecy is very important for us Christians. Hindi lang yung sa Christian living, na kagaya po na sinabi ko, inuulit ko, kundi kung ano ba ang mangyayari sa hinaharap. And today, we will start a new series, Eschatology. Napakatagal na pong lesson, but I am asking the Holy Spirit to help me explain in a simplified manner sa series na ito, mula po dito hanggang sa siguro pagdating ni Pastor, ilang meetings, pero hindi po ito matatapos, kaya iiwanan ko po yung pag-aaral sa inyo in the future. But ano ba ang eschatology? Galing siya sa salitang Greek na eschatos, which means last. So eschatology
means it's a field of study that deals with the past event, with the future, and with the last events. Kaya future kasi ano yung mangyayari sa hinaharap. Pero actually, ang pag-aaralan tungkol sa hinaharap na mangyayari ay yung mga bagay sa last days or sa end of time. So, eschatology is a field of study that focuses upon the final events on the final Bible prophecy. Kaya nga po kanina sabi ko 27% approximately ang laman ng Bible ay Bible prophecy. Kung makikita natin sa Old Testament, we have the 5 major prophets and the 12 minor prophets. Parang halos lahat sakop niya yung ng Bible prophecy. Pero hindi lang po yung prophets kasi kundi every book of the Bible, makikita po natin doon ang pagdating po ng Panginoong Jesucristo. Diba? Lahat kayo na nagbabasa ng Bible, nakikita ninyo kung ano at alam niyo kung anong gusto kong sabihin. At alam niyo po ba na majority of the prophecies in the Bible nangyari na. Konti na lang po ang hindi nangyayari. And I believe na mangyayari na po ito soon. So, kinakailangan po natin pag-aralan. So, the questions are, na gusto kong sagutin ng kahit simple lang sa akin pong limited na pag-iisip, ngunit sa tulong po ng Banal na Espiritu. Ang tanong po dun sa title ko ay, are we living in the last days? Tayo po ba ay nandito na? Are we in the last days? Tayo ba ay namumuhay na sa huling panahon? And we have to answer the questions like, what are the last days? And what are the end times? And what are the evidences that we are living in the last days? Is there a difference between the last days and the end times? Kasi po kahit na pare-pareho po ng Kristiyano, many people, and even Christians and even pastors or preachers, use these terms interchangeably and often synonymously. Na parang pag sinabing last days, it's also the end times. Parang pareho. They say we are living in the last days, or they say we are living in the end times. Are they the same? Sa akin pong pag-aaral, I think that the two are not the same. Hindi po pareho ang last days at end times. The last days and end times refer to two distinct periods of time in the chronology of Bible prophecy. Magkahiwalay po na panahon. Kasi po merong different, hindi ko po kayang ituro lahat sa isang ganito, sa isang preaching. Pero hopefully in the future we can continue with our study with the book of Revelation and with the book and with the lesson on eschatology. Pero ang sinasabi ko lang po, marami kasing mga ages, di ba? The church age and all of this. But there are two distinct periods of time na makikita po natin na mahalaga, yung last days at yung end times. So what are the last days? So in order to answer this question, we have also to realize na meron pong dalawang distinct na covenants ang Diyos. You know already about the distinct covenant of God. Marami pong covenants ang Lord in the Old Testament and in the New Testament. Right? Marami po siyang covenant. Covenant niya with Abraham, covenant niya with Jacob, with Isaac, covenant niya sa lahat ng mga lingkod na pinili niya, covenant niya with Moses. But I'm referring to the totality of the Bible, which addresses to two very distinct covenants, the Old Testament and the New Testament. Kaya nga sinabi, ang lumang tipan at ang bagong tipan. In the Old Testament, sa Old Testament, ang dinidil po doon ng Diyos ay ang kanya pong kasunduan, kanino po? Sa mga Jewish people or sa Israel. It deals with the covenant that God made with the nation of Israel and with the Jewish people na nag-start po ito kay Abraham. At ang New Testament po ay tinatawag na New Covenant. Okay? It is the New Covenant. It primarily, gusto kong sabihin primarily because I'm not saying exclusively. Okay? Magkaiba yon.
It primarily deals with the church and the church age. So it is the covenant of God with the Gentiles who were allowed into the kingdom of God. Okay, hindi tayo Jew, but we were allowed to the kingdom of God. Sa paanong paraan? We were adopted and we were grafted by Jesus Christ into the family of God. Bakit? Because of His death, His burial, and His resurrection. He provided for us a covenant which we call the church age. Kaya bahagi po tayo ng pamilya ng Diyos. It is by grace. Hindi tayo karapat-dapat. Ang covenant at ang pinili lang ng Diyos ay ang Israel, hindi tayo kasama doon. We are Gentiles, tayo mga Hentil. But because of God's grace, He allowed the gospel na makarating din po sa atin at tayo po na sumampalataya sa Kanya ay mapapabilang or tayo po ay napabilang na nga sa Kanya pong pamilya. So the last days in the Old Testament refers to the church age. At ang tanong, what is the church age? We have to know that there had never been a church in the Old Testament. Meron po siyang bayang pinili, yan po ang Israel. And we have the type or the shadow, which are the temples and the synagogues. But there had never been a term called church. Wala pong church sa Old Testament. And if we remember Jesus in Matthew chapter 16, He prophesied about the church. He said, "Upon this rock I will build my church, and the gates of Hades cannot prevail against it." So nung time na nandun ang Panginoong Jesucristo, predict niya, sabi niya, I will. So it is in the future. No? So, the church age actually or technically began with the first coming of the Lord Jesus Christ. During His advent, doon pa lang po siya. But prior to the coming of the Lord Jesus Christ, there was no church. Pero nung dumating po siya, nagkaroon po ng church and it was inaugurated in the book of Acts na pinag-aaralan po ng mga men ngayon, in the book of Acts chapter 2. Yun po yung inauguration ng church at doon po nag-start ang church age. And the church age will end kailan? Sa rapture. At kung ikaw ay bagong Kristiyano, hindi mo maiintindihan yung mga salitang rapture, tribulation, premillennialism, post-trib, at kung ano-ano pa. I encourage you na magbasa ng Bible, makibahagi sa Bible studies, at magkaroon ng sariling pag-aaral. No? So, the church age started the advent of the Lord Jesus Christ. It was inaugurated in the book of Acts chapter 2. It will end on the rapture of the church, yun yung church age. Okay, at yun yung tinutukoy na last days. Ang sabi po sa Hebrews chapter 1 verse 2, in these last days, the word last there is eskatos, okay? In these last days, has spoken to us, God, no? God, referring to God. He has spoken to us through His Son, whom He appointed heir of all things, through whom also He made the world. The world. So yung last days po dito, ay nung nandito na po ang Panginoong Jesucristo at siya po ay ginamit. Because in the past, nangungusap ang Diyos sa pamamagitan po ng dreams, di ba? Visions, audible voice, naririnig po nila. Pero in the last days, tayo po yun, He has spoken to us through His Son. Saan po? The Word of God. Kaya kung gusto mong marinig ang boses ng Diyos, read the Word. Bakit hindi mo naririnig ang tinig ng Diyos? Hindi ka nagbabasa ng Word. Because it is only through the Logos, the written Word, na magkakaroon ka ng revelation, which is the Rema Word. Hindi pwedeng magkaroon ng Rema na walang Logos. Because the Logos
Ito yung written word of God. It is the word of God. Nagiging buhay ang salita ng Diyos, and that is what we call the Rema word. Ito yung word na parang kapag nagbasa ka ng Bible, parang umangat. Na-experience nyo na po ba yan? Na yung binabasa mong word naging buhay. Na parang ngayon mo lang nakita, ngayon mo lang na-realize. Because it is only the Holy Spirit that can quicken the word para maintindihan po natin. At ang Biblia po, sabi po ng mga non-Christians, ang hirap intindihin. No? Pero talagang mahirap intindihin kung wala ang Holy Spirit. Ito lang, siya lang ang pwedeng mag-interpret para po sa atin. Again, the last days is the church age. It began with the advent of Christ. Inuulit ko ito. With the advent of Christ, inaugurated in Acts 2, and ends in the rapture of the church. And there is last days. Okay, kaya ko sinasabi kanina yung Old Testament and New Testament. Why? Kasi kinakailangan malaman natin yung context kung ito bang sinusulat or sinasabi sa Bible, ito kanino nakikipag-usap ang Diyos? Sa Israelites ba? Or sa atin? Sa Old Covenant ba o sa New Covenant? So there's last days in the Old Testament. And there's last days also, or last age in the New Testament. So the last days in the Old Testament is always in reference to the church age. And the church age, ito po yung kung saan nandito tayo. And technically, in the New Testament, the last days refers to the church age. Malinaw po yun na nasa church age yung last days natin. Okay. So what are the end times? Ano naman yung end times? The end times is a broader term. Mas malawak po yung salitang end times. It is a broader term that oftentimes always pointing to the Jewish covenant. And it refers to the dealings of God to the Jewish nation after the revelation of the Messiah, which for them is during the tribulation period. At during the tribulation period, doon pa lang po nila marerecognize ng Jewish nation si Jesus Christ as the promised Messiah. Hindi po ba nakakatawa? Tayo na-recognize na natin na siya yung Messiah. Pero ang mga Jewish people, hindi po nila marerecognize ang Jewish Messiah not until the tribulation period, which will be on the end times. So for us, end times begin at the end of the rapture. Okay, so malinaw po yun Tayo po ay nabubuhay, church age on the last days hanggang sa rapture. Pag natapos na ang rapture, dun pa lang po mag-i-start ang end times na tinatawag. So it begins after the rapture of the church. Kaya yun po yung pag-aaralan po natin. So in the original covenant, yung sa original covenant po ng Panginoon, yung may promises siya sa mga Israelites na hindi niya po promise sa atin na Gentiles. Kailangan malaman po natin. Hindi lahat ng nababasa natin ay akin to, akin to, akin to. Totoo yun, we can claim it if God has spoken to us. But actually, kung i-deal natin sa Bible prophecy, if you're going to study the Bible in a prophetic manner, doon natin marirealize na ito, ang context nito, ito ay pangako ng Diyos sa Jewish people. At meron pong end times, may last days at may end times doon po sa Old Testament. Kaya nababasa po natin yung tinatawag na early rain at meron din yung latter rain. Nababasa po ninyo yon. Yung dalawa pong seasons po na laging tinutukoy sa banal na kasulatan. So remember this, we are currently living in the last days of the church. And the Lord Jesus Christ can come back anytime. Kasi nasa last days na po tayo. He can come back anytime. No?
But the last days for the Israel, the last days and the end times for Israel are still in the future. Nagets niyo po yun? Gusto ko pong ulitin. We are currently living in the last days of the church, but the last days for Israel are still in the future. Okay, sana po naging malinaw po sa atin yun. Ano? So pupunta po ako sa pangatlo, what are the evidences that we are in the last days? Ano po yung ebidensya na tayo po ay nabubuhay na sa mga huling panahon? Okay, that we are living in the last days. Of course, kung babasahin po natin ang Bible, napakarami pong talata dito na pwede kong banggitin ngayon nang minsanan na magpapatunay or na makikita ang last days, no? Pero hindi po, dahil hindi po lahat ng nakasulat ay magkakarugtong, yun po ay magkakahiwalay. At kaya pag-aaralan po natin yun ng magkakahiwalay. Kaya pumunta po kayo ng church every Sunday. No? Amen po ba? Kasi kapag meron kayong na-miss, hindi po ninyo malalaman kung anong karugtong ng nauna. Okay? So, dun po sa atin pong text, sa Matthew chapter 24, flash po. Matthew chapter 24 verses 1 to 8. Hindi po lahat yan ay finocus ko. Nakafocus lang po ako doon sa verses 6 to 8. Okay? Sa Matthew chapter 24 verse 1 to 8, nandyan po yung visible evidences that we are living in the last days. And they will continue till the end times. Yung pong nangyayari ngayon sa last days, magko-continue po yan hanggang sa end times. Okay? So, dun po sa 24, ang sabi niya po sa verse 6, gusto ko muna po ito, huwag po kayo mag-alala dun sa mga nauna dahil may iba pa pong araw para po dyan. Okay? You will be hearing of wars and rumors of wars. See that you are not frightened. For those things must take place, but that is not yet the end. For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and in various places there will be famines and earthquakes. Verse 8, but all these things are merely the beginning of birth pangs. Sa ibang translation, the beginning of sorrows. Okay, sa ibang translation, the beginning of birth pains. Okay. Bakit po sinasabi sa ibang translation sorrows? Kasi nga kapighatian. But when you look at the meaning of the word sorrows sa Greek, ang salita po doon ay odinon, which means labor. It is associated with the idea ng isang babaeng nagle-labor o yung nanganganak. Ang mga babae po na nanganak, nakaka-identify po sila dito. Ang mga lalaki, hindi sila masyadong maka-identify o hindi sila maka-identify talaga dito kasi isa lang naman pong create ng Diyos na pwedeng manganak. Okay? Amen po ba? Babae lang. Okay. Pero tatanungin po natin ang lahat po ng mga nanganak na. Paano po ba ang panganganak? Pwera lang po yung nasisaryan. Okay? Para ka bang nangitlog lang na inilabas mo, period. You experience yung tinatawag na labor. Kaya pag sinabi, nagli-labor na po, kung saan-saan na yan humahawak. Humahawak yan sa kung saan-saan. Doon sa, ano ba yan, sa walls, sa kung saan. Tapos nag-i-start na yan na na pagsalitaan na ng masakit ang asawa niya. Di ba? Kasalanan mo to! Sabi niya, hindi niya sinama yung sarili niya no, habang nagli-labor. Ayoko na! Sabi niya, pero next year, nandun ulit, no? Okay. So anyway, ganun po yung pagli-labor. So yung pagli-labor po ay nag-i-increase ba ang pain o nag-i-decrease? Nag-i-increase ang pain. Nag-i-increase yung at nararamdaman mo yung intensity na nag-i-increase. So gusto ko pong i-focus nyo dun sa verse 8 kasi madali lang nating sabihin na eto yung mga signs ng last days na tayo. Wars, diba? Sabi niya, nations will rise against nations, there will be famines, earthquake. Talaga namang noon pa, nag-earthquake na
Kasi nga, di ba, nasa last days naman na nga tayo. Pero, hindi yun ang tinutukoy ng Panginoon. Ang tinutukoy ng Panginoon ay, all these things are merely the beginning of birth pangs. It means, kung naranasan po noon ay mag-i-increase po ito in number and in frequency and in intensity. Yun po ang ibig sabihin ng Panginoon. So we have to understand that there will be an ongoing series of tragic events. And I would like to tell you, bagamat hindi ito popular, sinasabi po ng mga iba na gagandang panahon, magtiwala lang tayo. Bababa ang bilihin pag ako ang umupo. Hindi po. It is written. Kailangan na po nating tanggapin kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. No amount of prayer can change the will of God. No amount of prayer can change the word of God. Sinabi sa kanyang salita, anuman ang gawin mo, mangyayari ito. It will come to pass. But the good news is, we have the grace of God. Na sa last days at sa paghihirap na nararanasan ng mundo, God will see us through. Nandyan ang Diyos na bagamat andyan ang paghihirap sa sanlibutan, makikita po natin ang biyaya at ang katapatan ng Diyos sa atin. Kaya nga sabi niya, huwag kayong matakot. Marami kayong mababalitaan, wars, there will be wars and rumors of wars, pero huwag kayong matatakot. Bakit? Andyan po ang Panginoon. Sabi niya, I will be with you until the age, through the end of age. Hanggang sa huling panahon. Andyan ako. Kasama po ninyo. So, what are the visible? Visible kasi alam na natin. What are the visible evidences that we are already living in the last days? Okay? Sa mga hindi po rinig kanina, magkaiba po ang last days at saka ang end times. Ang last days, ito po yung panahon natin ngayon, mag-end ito sa rapture, at ang end times ay mag-uumpisa pagkatapos ng rapture. It's because after the rapture, dun pa lang po mararanasan ang tribulation period at ang iba pa pong mga terms sa Bible kagaya ng Armageddon at kung ano-ano pa, at dun natin mapag-aaralan yun. So there will be an increase in the number and increase in intensity. Yun pong ibig sabihin ng birth pains. Okay? So number 1, nation will rise against nation. We are referring to war, okay? Sa wars. Sa iba pong bahagi, kagaya po sa Luke chapter 21, ang translation po doon ng nations ay ethos. Pero dito po, ethnos. Okay? Ethos at saka ethnos. So nation will rise against nation. It refers to nations or people, hindi lang yung bansa, kundi mostly to ethnicity. Ang original niya kasi ay ethos. No? Mostly the roots of war is on ethnic problems. Tama po ba? Jesus is not saying wars ay evidence. He is saying that there will be an increase in wars. Wars that increase in the frequency of number and in the intensity of warfare. Okay, magbibigay po ako ng isang konting data sa inyo. In the 15th century, there are 29 wars. In the 16th century, there were 59 wars. In the 17th century, there were 75 wars. In the 18th century, there were 69 wars. In the 19th century, there are 214 wars. In the 20th century, there were 278 wars. And in the 21st century, kung nasaan po tayo ngayon, just on the first decade, dun sa unang 10 years pa lamang,
meron na po tayong over 55 wars. At kung kukwentahin po natin yung hindi pa natin alam na mangyayaring wars in the future, and of course, alam natin, merong war ngayon na nangyayari. Have wars increased in frequency and number? Oo. No? There were modern weapons. There are lasers now. Kung noon, ang war noon ay sibat lang or pana. Di ba? Ngayon, laser. There are artificial intelligence na weapons. May mga drones. Imagine mo, may mga drones. And even robotic soldiers. You know, my friend in the United States na mag-asawa na pastor and missionary dun sa Amerika. Ang sabi niya, may mga robotic, na din doon, soldiers. No? May mga visible soldiers na rin. At who knows, makikita natin dun sa prophecy po ni Daniel, sa Book of Daniel, pero hindi natin tatalakayin ngayon. In the Book of Daniel, yung tungkol po sa future. No? Yung sabi niya na, men are running to and fro, na yung layon ay nagliliyab ang mata. So, of course, hindi pa siya nakakita ng aeroplano nun eh. At saka jet planes, jet fighters, di ba? So, kung ano lang yung nakikita niya, yun yung may susunod niya. So, kaya natin sinasabi ito para makita po natin yung katotohanan na nandito na nga po tayo sa huling panahon. Nasa huling panahon na po tayo. So, ang isa pa po ay yun pong, ang pangalawa po ay hindi lang yung wars, pangalawa ay, anong nakikita natin pa sa verse 7? Earthquakes. But actually, ang gusto kong ilagay dito ay natural disasters. Hindi lang earthquakes, pero dito kasi ang inilagay earthquakes, pero kung titignan po natin, marami ng natural disasters na pumapatay sa tao, sumisira sa daigdig, ano po ito? Bagyo. Diba? Bagyo, baha, na hindi mo na maintindihan. Bakit ito bundok? Bakit ang bundok bumabaha? Diba? Bakit nagkakasunog? No? So there are natural disasters. At an example po dito ng Panginoon ay earthquakes. Ang sabi niya dito, and in various places, iba-ibang lugar, there will be famines and earthquakes. Okay, again, example ko po, ang sinulat ko lang po ay yung major earthquakes, hindi na kailangan yung, hindi na yung minor. Pag sinabi ko pong major earthquakes, I'm referring po dun sa 7 pataas, dun sa Richter scale. Okay, hindi na yung mga 6.5, although malakas na yun. When I say major earthquakes, ito po yung list. In the 15th century, dalawa. Meron pong 2 major earthquakes, 16th century, 3, 17th century, 7, 18th century, 13, 19th century, 19, 20th century, 123. And in the 21st century, ngayon po ito, doon po sa first decade pa lang ay nakaranas na po ang mundo ng 145 plus na major earthquakes. Hindi pa po kasama yung mga later part. So anong ibig sabihin? Nag-increase ba siya? Yes. Nag-increase ba siya sa intensity? Yes. At ang pangatlo po, yung binasa kanina ay famine, taggutom. Alam nyo, nandito tayo sa Europe, or maaaring yung iba nasa mayayamang bansa, pag sinabi pong taggutom, parang hindi mo masyadong nai-imagine kung ano ang taggutom. Ang nai-imagine mo lang yung gutom ka at kakain ka mamaya. Di po ba? Gutom tayo, kakain tayo mamaya sa lunch. Or kakain tayo mamaya sa gabi. Nasubukan nyo na hindi kumain ng isang araw? Dahil wala kayong pambili ng pagkain? Nasubukan nyo na po ba na hindi makakain ng 2 araw dahil wala kang perang pambili? Nasubukan nyo na po bang hindi kumain ng 1 linggo dahil walang-wala, hindi walang maitanim sa paligid o wala kahit ano, kahit buntot ng tuyo, wala? Nasubukan nyo na po ba yun? Hindi, di ba? Kaya nga hindi natin ma-imagine kung ano yung tinatawag na famine, pero nasubukan po ito ng iba't ibang lugar. Lalo na po sa Africa, nung nakita nyo po may mga
Kung noon makikita niyo yung mga bata talagang literally buto at balat. At maraming mga literato na nagpapakita talaga na marami na hindi kumakain. Diba? So famine. Nag-increase ba ang famine? Tignan po natin, 15th century, 6 famines. 16th century, 10. 17th century, 24. 18th century, 28. 19th century, 30. 20th century, 44. 21st century, on the first decade pa lang 12. Kung itutuloy mo ito, baka umabot ng mahigit na 100. Ito po yung mga famines na naitala. At ang well-known na famine po ay nangyari noong 1959 to 1961, hindi pa ako pinanganak. Yung iba baka naipanganak na dyan. 1959 to 1969, yung tinatawag na Great Chinese Famine that killed 36 million people. At nagkaroon po tayo ng 106 million na namatay in the last 100 years. So, marami po bang pagtagutom pa sa panahon na ito? Marami. Famine is the result of population explosion. Dumami ang tao. Diba? Kaya nga diba noon sa China, hindi pwedeng manganak ng madami. Kung manganganak ka ng pangatlo, kailangan mamatay na. Dapat isa lang, yung mga one-child policy, mga ganon. No? Kasi nga, dahil iniingatan yung ano, tungkol sa famine. So it is the result of lack of fertilizers sa panahon na ito. Kahit po sa Pilipinas, naranasan na natin to. Bakit? Converted lands. Yung pinagtataniman ngayon, iba nang nakatanim. Diba? Dati, ang Region 3, yung granary daw ng Central Luzon, ang region namin. Yung ano ba yan? Granary. Yung ano ba yan? Pinagmumulan ng lahat ng mga bigas. Kumbaga, walang supply yung iba, kami meron. Kasi granary nga kami. Totoo na ba ngayon? Totoo pa ba ngayon ito? Hindi ko na alam. No? No water resources. Drought. Drying of rivers. Magtataka ka, ba dati mayroong river dito, ba't wala ng river? Tumuyo na ang river. Okay. At ang pang-apat po ay pestilences. Pestilence, pwede nating sabihin epidemic, pwede nating sabihin pandemic. Diba? So, palitan natin ang pandemic. Plagues. Nag-increase po ba ang mga pandemic? Oo naman. Hindi mo kailangan isa-isahin ang mga pangalan ng mga virus na yan. Hindi ko na kailangan isa-isahin yan. Pero nakita natin na napakarami. And there are 3 main reasons why pandemic increase. Population explosion, the medical services are not keeping pace with the growing population, di ba? Kung minsan, isang nurse or isang doktor katumbas ng ilan. And of course, yung global travel. Madaling makahawa kapag nagta-travel. Noong unang panahon, konti lang ang nagta-travel. Ngayon, billions of people are traveling around the world. Kadaming nagta-travel ngayon. And you know what? Napakarami pong pandemic na nangyari sa buong mundo. But the only pandemic or the first pandemic that brought all people to their knees ay yun lamang pong COVID-19 na pandemic. Yeah. May pandemic noon, di ba? Yung sa Europe lang. Specific. Wala akong pakialam, wala ako sa Europe. Pero ito ang kauna-unahang pandemic na apektado ang buong mundo at kontrolado ng gobyerno ang mga tao. This is the COVID-19 pandemic, and my friend is saying there will be other viruses that they are making, and so please, sabi niya pa sa akin, please protect yourself, palakasin mo yung immunity mo, and do not rely
to all those vaccines. Sabi niya, ang dami daw eh. So, COVID-19, yung controversial na issue. Is it a natural virus? Or a weaponized virus? So there was an evidence, di ba, that leaked yung tungkol dun kay Fauci and you know, no, yung balita, yung story. And the Wall Street Journal wrote, global viral outbreaks will become more and more common. Why? Kasi po naghahanda rin po ang ibang mga bansa, lalo na yung gustong sumako ng ibang mga bansa, yung gagamitin po nila ito na yung biological weapon, chemicals ang gagamitin, chemical weapon. So ito po yung nangyayari sa panahon natin. Alam niyo po, sa group namin, sa group at saka sa prayer meeting po ng church, we always pray. We always hear us pray na sana tumigil na yung giyera sa Ukraine at sa Russia, di ba? Kasi yun ang gusto natin. We are pleading for that. We are asking the Lord for that. Pero alam niyo po, kasama po kasi sa nakasulat. At kasama rin po sa nakasulat that Russia will take a major role in the last days and in the end times. Pag-aaralan din po natin yun. What is the place of Russia in the end times and in the last days? What is the place of America? So, kung minsan nalulungkot tayo sa nangyayari sa paligid natin, ng mga gera, kung ano-ano. But as I've said earlier, hindi natin pwedeng i-stop kung ano po ang kalooban ng Diyos. Na kahit na sino pa ang presidente na iboboto mo, hindi na po bababa ang bilihin. At hindi na magiging 2 pesos ang galinggo. Sabi po sa Matthew chapter 16, verse 26 to 27, ang sabi po ng Panginoon ito, bago niya po sabihin yung tungkol sa end time, sabi niya, for what will it profit a man even if he gains the whole world and forfeits his soul? Ano ang mapapala ng tao kahit na siya nang may-ari ng buong mundo, pero mawawala naman ang kanyang kaluluwa? Iisa lang yung kaluluwa mo, ah. Or what will a man give in exchange for his soul? Alam niyo po yung mayaman na napunta doon sa Hades, di ba? Sabi, utusan niyo nga po si Lazarus na isausaw ang kanyang daliri dahil mainit sa lugar na to. Ano ang pwede mong ipambili kung ikaw ay nasa impyerno na? Kaya nga, ito po ay, kaya po natin ito pinag-aaralan ang eschatology or the study of the end times or the last days. Hindi lang po para mailagay natin sa puso natin. It is not also to scare us, but to prepare us. Are you prepared? Are you prepared? Kasi marami ang natatakot mamatay, tama po ba? Pero, paano naman yung pagbalik? Kasi yung iba sabi nila, pag nagkasakit ako, hihingi na lang ako ng tawad sa Panginoon. Gaano ka kasigurado na magkakasakit ka at hindi ka maatakin bigla? At saan ka dadatnan ng Panginoon? Sa oras na dumating siya. Kung ikaw ay mananampalataya, saan mo gustong datnan ka ng Diyos? Sa kabanalan o sa kasalanan? Sa church o kung sa lugar na punong-puno ng kamunduhan? Saan mo gustong datnan ka ng Diyos? And remember, nandun na po tayo sa huling bahagi ng last days. We are in the last days. He will come anytime. Anytime pwedeng dumating ang Panginoon. Nararanasan na po natin at nakikita na po natin yung mga nangyayari. At dumarating na po we are already moving to a cashless society. Tama? A cashless society, magbabayad ka, gusto, credit card, gusto. We are moving to a cashless society. It's written in the Bible. Na iko-control ng isang world leader ang buong mundo.
At alam niyo po ba na nagmi-meeting ang mga leaders dahil they like to choose a leader na magkocontrol sa economy ng buong mundo. At alam niyo, yung meeting na ito nag-start na po sa Amerika, di ba? Sa Hawaii. If you are, kapag po may nababalitaan tayong forest fires, hindi tayo nagtataka, di ba? Bakit nangyari? They are beams. Yung iba, they are planted. At dadating yung panahon ulit na magkakaroon ulit sila ng gagawin na virus to depopularize. Dahil marami ng tao sa mundo. Verse 27, ang sabi ko kanina dun sa binasa natin, huwag kayong matakot. Anong ikakatakot mo kung Kristiyano ka? Wala na ako dito sa tribulation. Anong ikakatakot ko? Ang ikinatatakot ko ay yung madatnan ako ng Diyos sa kasalanan. Oo, ligtas ako. Pero natatakot ako at nahihiya ako sa harapan ng Diyos pagdating ng Bema, dun sa judgment seat of Christ. Okay? Of course, pagdating dun, hindi niya ako i-judge kung pupunta ako sa langit o impyerno, hindi. It's the judgment of the saints. Kung paano naging buhay mo. Kung paano ka naglingkod sa Kanya. For the Son of Man is going to come in the glory of His Father with His angels, and will then repay every man according to his deeds. How I wish na dumating na nga ang Panginoon. Because we can never imagine kung gaano kasarap ang kasama po natin ang Panginoon. Kaysa nandito po tayo sa nabubulok na mundo ito. At kung ikaw ay wala pa sa Panginoon, ikaw ay natatakot, hindi ka sure kung saan ka pupunta. Kung ikaw ay namatay na or maaaring dumating ang Panginoon anytime, at hindi mo sure kung ikaw ay makakasama sa tinatawag na rapture o pag-aagaw. Gusto ko na magbulay-bulay ka sa oras na ito at manalangin. At pwede kitang ilid sa isang simpleng panalangin. Maaaring ikaw ay nag-join online. Gusto kong sabihin sa'yo na mahal ka ng Diyos at meron siyang magandang plano sa iyong buhay. Sa buhay mo at sa susunod pang buhay. Dahil may mas mahalagang buhay. Ito yung eternity. And as I was studying this, iniisip ko, Lord, hindi kong hayaan. Kasi hindi ko hawak ang puso, ang isip, at hindi ko alam ang true salvation ng pamilya, ng mga kamag-anak ko. Yung salvation is just between you and the Lord. Maaaring nakikita mo yung anak mo nag-church, yung asawa mo nag-church, or yung tatay mo yung nag-church. Pero ang Diyos lang ang nakakaalam kung truly surrendered yung buhay nila. Siya lang ang nakakaalam. God knows. At kung sa oras na ito, kung hindi ka sigurado, o maaaring sa buhay mo, hindi mo sineryoso na maaaring isang araw, dumating ng Panginoon sa kanya dadatnan. Gusto kong ilid ka sa isang panalangin na mayroong pagsisisi at pagtanggap sa Kanya. Ang sabi ng Panginoon, lahat ng lalapit sa akin na hindi kita tataboy. At kung ikaw ay magsisisi sa iyong kasalanan, hihingi ng tawad, tatanggapin mo siya sa iyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. May experience mo ang buhay ng masagana na kasama niya sa langit. And we are not talking about a limited period of time, but it's eternal. Eternal. Ito ang panalangin at gusto ko kang ilid sa oras. Lumapit ka sa Diyos na mayroong pananampalataya. Itong panalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong mga salita. Sa oras na ito, hindi ko alam kung meron akong relasyon sa inyong anak na si Jesus. Sa oras na ito, hindi ko alam kung saan ako pupunta kapag ako ay binawian ng buhay o ako'y makakasama ninyo sa inyong pagbabalik. Sa oras na ito, hinihingi ko po ang kapatawaran niyo sa aking mga kasalanan. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Linisin niyo ako sa lahat po ng karumihan na inyo pong makikita sa akin sa oras nito. At tinatanggap ko kayo, Panginoong Jesucristo, sa aking buhay
bilang Panginoon, kayo na po ang maghari sa aking buhay, hindi po ang aking sarili. At tagapagligtas, kayo po ang magligtas sa aking kaluluwa. Turuan niyo po ako kung paano sumunod sa inyo. Tulungan niyo po ako kung paano po ako mamuhay na may banal na pagkatakot sa inyo. Salamat po sa inyong pong pagpapatawad. Salamat po by faith. Tinatanggap ko po ang kapatawaran at ang kaligtasan. Nananampalataya ako na kayo po, Panginoong Jesucristo, ay namatay. Naipako kayo sa krus para sa aking mga kasalanan. Subalit, kayo po ay muling nabuhay. At dahil muli kayong nabuhay, alam ko po na magkakaroon din po ako ng buhay na walang hanggan. Salamat po sa kaligtasan sa pangalan ni Jesus. Amen. At kung ikaw ay nanalangin sa mga nag-join online, kung ikaw ay nanalangin sa panalangin na ito, nais kong sabihin sa iyo na meron kang assurance ng salvation, subalit kinakailangan mong mag-grow, magbasa ng salita ng Diyos, mag-aral ng kanyang salita, upang ikaw ay mapatatag at maging bahagi ng isang iglesia. Tayo po manalangin. Ama namin, marami pong salamat sa inyong pong pag-ibig, salamat po sa inyong biyaya, at nagpapasalamat po kami, Panginoon Diyos, na ibinigay niyo po ang bugtong na anak para po sa amin, at dahil po dito, nagkaroon po kami ng kaligtasan. We were adopted and grafted to be a part of your family and in your own and of your kingdom. Thank you, Father. In Jesus' name.